Okay mga bay, magandang araw po sa inyo lahat. Okay, meron akong nakita sa Facebook, sa social media. Kumakalat na po ito mga kababayan. Na itong si Governor Dato Pax. Governor Dato Pax. Mga kababayan, ay nagsalita na po ito noong October 7. Noong October 7 pa to mga kababayan. Ano na ngayon, October 14 na, 1 week ago na. Kaya pala pinagpipistan. Ngayon ko lang kasi nakita to Ngayon ko lang na ito nakita, itong video ni Governor Dato Pax. Ngayon ko lang ito nakita, yung mga sinabi niya. Kaya nga dapat magpaliwanag dito si Sap Lagdamillo, mga kababayan. Dapat magpaliwanag siya dito kung ano ba itong mga pinagsasabi kung may katotohanan ba itong mga pinagsasabi ni Dato Pax Ali, mga kababayan. Kasi mukhang sa sinasabi dito ni Governor Dato ay mukhang tagilid niya dito si Lagdamillo. Dahil ito nagsasalita sa social media. At saka mukhang ito ninang niya si Lisa Araneta Marcos. Mukhang tagilid na nga dito si Lagdamillo. Kung totoo itong palabas kung totoo ang sinasabi dito ni Governor Dato Pax, ay dapat ka lang talaga mag-resign na, Lagdamillo. Kung totoo ang sinasabi dito. Kasi sa pananaw ko dito, sa pagkakaintindi ko dito sa video, mamaya i-play natin. Sa pagkakaintindi ko dito sa video mga kababayan ni Dato Pax, mukhang sinisira mo yung administrasyon ni PBBM. Pananakot mo, tinatakot mo yung mga, ito ang sinasabi dito ni Governor Dato tinatakot mo, ginagamit mo yung administrasyon na sinasabi mo kapag hindi kayo sumunod sa utos ng gobyerno. Unang-una, ano ba yung utos ng gobyerno? Kasi masama ba ang utos na yan? Kung masama ang utos na yan, talagang hindi susundin yan ng mga hindi susundin yan ni Governor Dato. Kasi alam naman natin na itong si Governor Dato, mukhang ninang niya. Itong si Lisa Araneta Marcos, First Lady natin. Talagang hindi ka susundin yan. Kasi siyempre, unang-una, yung mga sinasabi mo, Lagdamillo, na pipilayan yung mga politiko dyan sa probinsya kapag hindi sumunod sa utos ng gobyerno, siyempre itong gobernador na to, tatawag muna ito sa ninang niya. Diba? Ninang niya si Lisa Araneta Marcos mamaya binati pa nga ng happy birthday. Hello, your ninang, happy birthday, Dato Pax. Gumaganon sa First Lady. Patunay lang yan na mas malakas ito si Dato Pax kaysa sa iyo Lagdamillo. Parang ang lumalabas kasi dito, mukhang sinisira mo yung administrasyon at mukhang nakapa ka na. Mukhang nakapa ka na ng mga Duterte yata. Kung totoo ang sinasabi dito, pakinggan muna natin to. We are calling for the resignation of Sap Anton Lagdamillo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that Sap will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino na takot. Tama.
Hindi naman yan ang ugali ng administrasyon. Tama ito si Dato Pax, gobernador. Hindi yan ang ugali ng administrasyon na haharasin mo ang mga politiko kapag hindi sumunod sa kagustuhan ng gobyerno. Ano ba yung kasi yung kagustuhan ng gobyerno? Dapat malinaw Dapat magsalita talaga dito si Lagdamillo. Kasi kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, Lagdamillo, sa nakikita ko dito, mukhang parang gusto mo sirain gusto mo gumiwang-giwang yung administrasyon ni PBBM para gagamitin mo yung administrasyon ni PBBM para sa inyong kapakanan. Diba? Mo ang ating mga mayors, niharas mo sila at sasabihin mo kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang. Yun. Kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, aalisan kayo ng bodyguard, aalisan kayo ng pipilayan kayo ng mga pakpak, sabihin lakas. Yan ba yung utos ng Malacanang? Inutos ba sa'yo dyan, Lagdamillo? Dapat magsalita ka kung inutos yan. Diba? Dahil kung gumagawa-gawa ka lang ng kwento dyan para sirain yung administrasyon na to, mabuti pa, mag-resign ka na nga lang. Wala ka ng kwenta. Diba? Name drop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sam Anton is no longer representing the principles and ideas of the President. Being Sam, he must be an extension of the President. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. Kasi he was a very close friend. Kaibigan daw. Kaibigan pala ito na ni Gobernador Dato Pax, itong mga Lagdamillo. Hindi raw niya maintindihan kung bakit nagkaganito ito si Lagdamillo. Baka naman ito nahimas-himas na. Baka naman may kinalaman dito, ha? Baka naman may kinalaman na dito yung mga galit sa administrasyon. Ginagamit na nila itong mga gabinete ni PBBM para unti-unting sirain yung pangalan ng administrasyon na to. Kung ako sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, umpisan mo na. Kung ganito lang naman itong si Lagdamillo na makakasira sa pangalan mo, ano pang hinihintay mo? Di palitan mo na. Palitan mo na siguro to kasi nakakasira to sa administrasyon mo. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Puputulan daw yung pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Lahat ba dyan sila? Mga agila? Ang alam kong agila, si BP Sara. Lahat ba sila dyan may mga pakpak na? Ano yan? Mga wakwak? Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Ang personal interest sa nakikita ko dyan, mukhang nagkakagulo kayo dyan sa Sultan Kudarat. Parang nakikita ko dito, baka gusto agawin. Baka lang naman baka gusto maging gobernador ng mga Lagdamillo dyan. Kailangan si Lagdamillo yung masunod. Kailangan si Lagdamillo yung masunod. Sumunod kayo sa akin, ha? Sumunod kayo sa akin, ganito. Kung wala utos yung Malacanang, di ginagamit niya ni Lagdamillo yung kanyang posisyon. Kung ganito lang naman, tama lang na batikosin siya. Tama lang, di ba? Nakakahiya naman dito sa administrasyon na to.
Diba? Nakakahiya talaga pag ganitong mga gawain. Ngayon ko lang ito nakita eh. Ngayon ko lang ito nakita. 1 week ago na pala. Alam nyo ng mga busy kasi tayo eh. Pero naging evident dahil sa kanyang pinanggagawa ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya ang mga mayors at hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang katanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAC dahil he does not represent the principles of the president. When SAC speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal na Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya doon kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. Paano yung mga tao nandoon sa kanila? Paano? Correct. Paano nga naman yung mga laylayan, nasa laylayan? Paano yung mga mamamayan na sumusuporta din dito sa administrasyon? Diba? Hindi lang naman mga politiko ang dapat sumuporta dyan eh. Diba? Kailangan hindi naman kayo magpapapanalo dyan eh. Sa kung sino man ang kagustuhan ng administrasyon na manalo sa mga eleksyon na to, sa eleksyon. Diba? Kailangan boboto yung mga mamamayan. Paano nga naman sila? Tama nga naman ito si Dato. Yung mismo nakatulong sa ating Pangulo. Itong partido ng presidente, yung mga kasama niya doon, Leni Robredo at Isko Moreno man nasa eleksyon. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta. Hanggang ngayon, as I said earlier today, we are with the president. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Ay hindi lang namin maintindihan, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? Yun. Bakit ka nandiyan kasi Anton? Yan ang sinasabi ng mga una na to. Alam nyo kasi mga kababayan, ganito yan eh. Ang unang tanong ko dito, ito ba si Anton Lagdamio? Taga ron ba ito sa lugar ng mga mangundadato? Baka kung taga ron ito, baka gusto maging gobernur ito. Baka gusto patalsikin itong si gobernur. Kaya hinaharas niya yung mga bata, mga mayors, kung sino-sino pa man. Diba? Kung totoo ang sinasabi dito. Kasi sa nakikita ko mga kababayan, mukhang malakas itong si Dato Pax kay First Lady. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ni First Lady dito mga kababayan. Wanting to wish you a happy birthday. I hope your birthday is everything you want it to be and more. Big hug. You take care. Love you. Bye-bye. Happy birthday. Have a good one. Ulitin natin. Hey, Dato Pax. It's me, your Ninang Lisa. Hey, Dato Pax. It's me, your Ninang Lisa. Araneta Marcos. Sabi niya dito. Your kindness. Sabi niya dito. Happy birthday. My heartfelt thanks as well to First Lady Lisa Araneta Marcos for your thoughtful birthday greetings. Your kindness and remembering not only me on this special day, but also in consistently including the people of Sultan Kudarat in every project you spearhead means so much to us. Your decision to uplift communities across the nation is truly admirable, and we are deeply grateful for your continued support and care. Sabi dito ni FL. Pakinggan natin. Wanting to wish you a happy birthday. I hope your birthday is everything you want it to be and more. Big hug. You take care. Love you. Bye-bye. Happy birthday. Have a good one.
Yun. Mukhang malakas itong si Governor Dato Pax dito kay First Lady. Wala. Talo ka na, Lagdamio. Kaya kapag hindi mo na ipaliwanag ito, kapag hindi ka nanghingi ng sorry sa mga taga-Mangunda Dato, sibak ka na. Papalitan ka na dyan sa pwesto mo. Kapag pinalitan ka dyan sa pwesto mo, hindi mo na makukuha yung Makati. Kakalabanin ka na ng Makati, wala na, sira ka na. Babay na lang. Goodbye. Yari. Durog. Mukhang malakas si Dato Pax. Si Governor Dato Pax dito kay First Lady. Wala. Talo, Lagdamio. Bye-bye, Lagdamio.